Mga kapatid, bago pa po nauso ang Canva at logo generators, may pa-creative typography na ang Pilipinas. Ang tawag po dito, letras y figuras. Isang art style noong Spanish period kung saan ang mga letra ay binubuo gamit ang mga maliliit na tao, hayop at eksena. Literal na letters na may buhay. Dito nga po nakilala si Jose Honorato Lozano. Isa po siya sa mga pinakaunang nagpasikat ng letras y figuras noong 1800s. Sa mga gawa niya, ang mga pangalan tulad ng Maria Clara, hindi lang basta sinusulat, binubuo po ito ng mga taong nakatradisyonal na kasuotan, eksena ng pista at pang-araw-araw na buhay. So bawat letra may kwento, bawat design may identity. Ngayon, i-connect po natin yan sa tourism branding. Bawat lugar may logo, may slogan at meron pa ngang pa-hashtag. Pero aminin po natin, minsan magkakamukha na. Dito papasok ang letras y figuras. Imagine mo, ang pangalan ng isang lungsod na binubuo ng mga simbolo ng kanilang festival, pagkain at kultura. May ganyan po ang bagong logo ng Naga. Pati nga po ang Davao City, Quezon, Batangas, Guimaras, Leyte, at pati na ang mismong tourism logo ng bansa, ang Love the Philippines. Hindi lang po siya logo, kundi visual storytelling na rin. Sa mundo ng turismo, hindi na po bago ang paggamit ng letras y figuras. Pero mga kapatid, minsan ang pinaka-modern na branding, inspired pa rin ng nakaraan na gaya po ng K Alaman ay K Yamanan. K, okay. Mga kapatid, Jervy Wrightson po. Eto na nga. Para sa latest showbiz news at iba pang K-Alaman, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.